Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang intensyon ng mga taong nakaantabay sa atin ngayon. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo at yung biktima ng mga habagat na halos 3 araw na ay patuloy na umuulan at binabaha na yung ibang bahagi dito sa ating area. Isama natin ang kanilang kaligtasan at pag-iingat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig nating gumamit si Jesus ng talinhaga. Ano po ba ang talinhaga? Yung isang biblical expert ay nagsabi na ang talinhaga ay ginamit ni Jesus upang kunin ang puso ng tao. At sa pagkuha ng puso ng tao sa pakikinig, ang tao na yon na nakinig ang magbibigay ng desisyon kung ano ang gusto niyang gawin sa mga bagay na kaniyang narinig. Ibig sabihin po, mayroong communication na nangyayari kapag si Jesus ay nagpapahayag ng talinhaga. Ginamit ni Jesus ang talinhaga upang magturo ng katotohanan tungkol sa kalangitan ng Diyos o kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Ginamit niya ito upang playing field na maunawaan ng tao ang konektado sa kaniyang buhay. Katulad ng talinhaga ng maghahasik. Kung iniyong mapansin sa ebanghelyo, yung ginamit na talinhaga ni Jesus bilang isang maghahasik ay naghasik ng mga butil. Ibig sabihin po, walang plano. Hindi katulad ngayong panahon na yon. Ngayon, pag nagtanim ka ng palay, parang 1 meter apart, ay ganun ang pagtatanim. Nung unang panahon, wala pang ganoong proseso. Ang tawag doon ay broadcasting plantation. Yung bang mas marami kang butil
na iahagis kahit saan dahil gusto mong magkaroon ng mas maraming tubo. Ano ang advantage nun? Umaasa ka na ang lahat ng butil na hinagis mo ay tutubo. Ang disadvantage naman ay sayang ang mga butil dahil hindi plano kung saan. Parang kapag naghasik ka ng salita ng Diyos, yun ang butil. At si Jesus ang naghahasik. At sa kaniyang paghahasik, hindi niya ine-expect o sa ibang pagkakataon kung anong klaseng lupa ang lahat ng taong nakikinig sa kaniya. Kaya nga gumamit siya ng 4 na klase ng lupa. Madawag, mataba, no? Kinain ng ibon, hindi umugat. Ito yung pamamaraan na kaniyang ginamit dahil ang mga taong nakikinig sa kaniya ay maihahalin tulad sa iba't ibang klase ng lupa. Swerte na lang kung tayo yung matabang lupa na namumunga ng tig-100, tig-60 at tig-30 butil ang bawat uhay. Ano po ang kasiguraduhan na sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, ito ay magbubunga at ito ay gaganap sa kaniyang sinasabing paghahari ng Diyos. Lahat tayo ay mga lupa. Lahat tayo ay nabibigyan ng binhi ng Diyos. Ibig sabihin, ano ang ating tugon doon sa butil na itinanim sa atin? Ito ba ay nagbunga na? O ito ay namamatay? Ibig sabihin po, meron tayong effort na dapat gawin. Bilang lupang tinamna ng butil ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kailangang ang butil na ito ay lumago at magbunga upang ang iba ay makapakinabang naman sa paghahari ng Diyos na hindi nila nauunawaan. Kaya si Jesus sa paggamit ng talinhaga ay araw-araw unti-unting ibinubukas ang ating isip at puso sa katotohanan na mayroong kaharian ng Diyos. Sa kaniyang pagsasalita at pagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos, tayo rin ay binibigyan ng pagkakataong ibukas ang kaisipan kung paano natin mauunawaan ang kaniyang sinasabi at kung paano natin tatanggapin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sana po ang Ebanghelyo ay magbukas sa atin ngayong umaga ng pag-iisip na kung sinabi ni Jesus na may kaharian ng Diyos, mayroong kaharian. At ito ang ating ginaganap, at ito ang ating ibig, at ito ang ating gustong puntahan pag natapos ang ating buhay. Mauunawaan, makikita, at mararanasan lang natin ang kaharian ng Diyos kung tayo'y nagbunga katulad ng butil na inihasik ng isang magsasaka. At ito si Jesus, ang ating poong Nazareno na nagbibigay ng butil ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.